Inendorso ng Board of Investments (BOI) ang 30 bilyong pesos Steel Plant of Steel Asia Manufacturing Corporation (SAMC) sa lalawigan ng Quezon para sa mga green lanes to enjoy streamlined permit processing. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Sa isang pahayag, sinabi ng BOI na iginawad nito ang sertipikasyon ng Green Lane para sa 30 bilyong pesos Heavy Sections Mill and New Generation Scrap Recycling Mini-Mill Project sa Candelaria, Quezon hanggang Steel Asia Subsidiary Candelaria Steel Incorporated noong July 3. Ang sertipiko ng Green Lane ay ipinakita ng Trade Undersecretary at BOI Managing Head Seferino Rodolfo kay President Andres C., Chief Operating Officer Rafael Hidalgo at Vice President for Industry Development Roberto Batong Bacal. Nilikha sa ilalim ng Executive Order 18, ang Green Lanes ay naglalayong mapabilis at i-automate ang pagproseso ng mga permit at lisensya para sa mga madiskarteng proyekto. Ang inisyatibo ay bumubuo ng bahagi ng pagsisikap ng gobyerno na mapagbuti ang kadalian ng paggawa ng negosyo. Ang proyekto ay nagsasangkot sa pagtatayo ng isang pasilidad ng state-of-the-art na gumamit ng teknolohiyang electric arc furnace, na pinona ang pagpapanatili sa pamamagitan ng paggamit ng lokal na sourced recycled scrap metal sa halip na na-import ang mga raw materials. Sa pamamagitan ng proseso, sinabi ng Steel Asia na ang firm ay maaaring mabawasan ang mga paglabas ng carbon sa pamamagitan ng isang minimum na 70% kumpara sa traditional blast furnace methods. Ang pasilidad ng Steel Asia ay inaasahang magsisimula ng mga komersyal na operasyon sa July 2027. Kapag operational na, ang proyekto ng Candelaria ay gagawa ng hanggang sa 1 milyong metriko tonelada ng heavy steel sections yearly, kasama dito ang mga angles, channels, H-beams, I-beams, sheet piles, at universal mill plates. Inaasahan din na makabuo ng 655 in-plant na trabaho at 3,000 indirect jobs. Ang proyekto ay naglalayong tugunan ang mabigat na pag-asa ng bansa sa mga pag-import ng bakal, na kasalukuyang nagdaragdag ng 3 hanggang 4 na buwan sa mga lokal na takdang oras. Eco-complement din nito ang medium section mill ng SAMC sa Lemery, Batangas, na itinataguyod din para sa mga green lanes ng BOI noong 2023. Ang pasilidad ng Lemery, na nasa ilalim ng konstruksyon, ay gagawa ng mga daluyan na seksyon at merchant bars na kasalukuyang nai-import ng bansa. Ang parehong mga planta ng SAMC ay naglalayong ibigay ang proyekto ng Bataan-Cavite Interlinked Bridge and help close gaps in domestic steel production. Matatandaan, pumirma ang Steel Asia Manufacturing Corporation ng isang landmark na kasunduan sa Danieli Company Limited, isang pandaigdigang pinuno sa metals technologies, upang maitaguyod ang unang mabibigat na seksyon ng Pilipinas sa Candelaria, Quezon. Sa ilalim ng kasunduan, ibibigay ni Danieli ang lahat ng core equipment at teknolohiya para sa proyekto ng 30 bilyon pesos. Ang kahalagahan ng proyekto sa gusali ng bansa ay binibigyang diin ng CEO ng Danieli, Giacomo Merschi Danieli. Ang bakal ay ang batayang pag-unlad ng anumang bansa. Ang mill ay isang pioneering manufacturing facility sa Pilipinas para sa unang lokal na paggawa ng heavy beams, angles, and channels, sheet piles and narrow plates, na ang lahat ay 100% na na-import ngayon mula sa China at Vietnam. Ang mga seksyon ay pinakaangkop para sa mga seismic zone o typhoon belt such as the Philippines, because of its tensile strength advantages over reinforced concrete.
Sabay ng iba pang seksyon ng mill ng Steel Asia sa ilalim ng konstruksyon sa Batangas. Ang Candelaria Mill ay inaasahan na makabuo ng 7,000 mga trabaho, kapwa sa loob ng planta at sa kabuuan ng mga panlabas na pagsuporta sa industriya, at higit pa bilang ang downstream pre-engineered building, at end fabrication industries develop as a result of the operations of the heavy section mill. Inaasahan ng Steel Asia ang sektor ng konstruksyon ng Pilipinas na to-benefit mula sa parehong gastos at pag-save ng oras kapag ang mga operasyon ay magsimula sa 2027. Sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga import na ito, makikinabang din ang bansa sa pamamagitan ng pag-iwas sa pagbili ng dolyar ng US. Sa dalawang seksyon ng mills ng Steel Asia, nabanggit ni Kalihimgo na sa paligid ng $1.2 billion halaga ng pag-import taon-taon ay papalitan. Makakatulong talaga ito sa pagiging sapat sa sarili ng bansa at mabawasan ang pag-asa sa pag-import mula sa mga international supplier. Ang embahador ng Italia sa Pilipinas HEC Davide Giglio, ay nagpahayag ng milestone. Idinagdag niya habang napansin na ang Steel Asia at Danieli ay nagtutulungan ng higit sa 30 taon para sa mga nakaraang proyekto ng pagpapalawak ng Steel Asia. Tinap ng Steel Asia ang mga Green Steel Technologies Danieli at inaasahan na ang mill ay magkaroon ng isa sa pinakamababang mga bakas ng carbon sa mundo, para sa mga steel plant. Inaasahang maiiwasan ng Candelaria Mill na 2 milyong tonelada ng CO2 bawat taon, alinsunod sa global efforts to curb greenhouse gas emissions and decarbonize the steel industry. Ang Steel Asia ay ang flagship steel company ng Pilipinas, na may mga bakal na mills na nagpapatakbo sa Luzon, Visayas at Mindanao at ang nangungunang tagapagtustos ng bakal para sa kritikal na pampubliko at pribadong konstruksyon.